May bagong update sa D-Max. Punta na lang tayo sa dealership para i-check. Dito sa Isuzu Pampanga na lang tayo magtingin. 2024 Isuzu D-Max 4x2 LSA 80 Plus. Yung price, 1,510,000 pesos. Yung gusto ko sanang makita yung 4x2 LSE variant. Pero wala silang available unit ngayon. Kaya mag-focus na lang tayo dito. Bago yung design ng front grille, mas aggressive siyang tingnan compare sa previous model. Kung ako yung tatanungin, maganda yung design ng front fascia. Para sa akin, ito yung top 1 pagdating sa front fascia. Yung headlight, naka-halogen pa rin. At yung turn signal, naka-regular light bulb. Ganon din sa fog lamp. Dito lang medyo naiwan yung D-Max compare sa iba. May front skid plate or bash plate na rin. Kinatok ko na rin para lang ma-check kung metal. Same pa rin yung design ng side mirror. Pero dito sa LSA 80 Plus, may 360 view camera na. Bago na rin yung design ng fender flares. Yung dating gloss black, matte black na ngayon. Para sa akin, mas bagay yung matte black fender flares ngayon. Mas rugged siyang tignan. Bago din yung design ng rims. Naka 265/60 R18 all-terrain tires. Maganda yung design ng stock rims. Para na rin siyang aftermarket. Naka drum brakes sa likod. Sa akin, okay lang to. Hindi na kailangan mag-disc brake pa. Check natin yung interior. Yung side step, same pa rin sa previous model. Maganda yung size at yung position. Hindi siya mahirap tapakan, lalo na pag sasakay or bababa. Sa door panel, hard plastic siya with cloth armrest at hard plastic yung sa sidings. Driver side window lang yung naka-automatic up and down. Maganda yung design ng car seat. May pagka-racing seat yung design niya. Meron din siyang shoulder support. Naka-cloth seat, malambot siya at maganda yung bolstering. Yung steering wheel, same pa rin sa previous model. Leather wrap na rin. Smooth yung texture ng leather. Hindi ko lang gusto yung malaking blank space dito sa right side. Mas maganda kung may control or keypad para symmetrical tignan. Pero hindi naman to yung top of the line kaya hindi naman big deal pa. Yung instrument cluster, same pa rin sa previous model. Analog gauge with center screen display. Hindi siya naka-push start-stop button. Okay lang naman yung naka-conventional na key or susi. Kung i-compare mo siya sa ibang ka-same price range, naka-key fob na yung iba. May cup holder sa baba ng AC vent na pwede rin gawing storage. May additional storage din sa baba ng cup holder. Naka 10.1-inch infotainment screen with Apple CarPlay and Android Auto. Wala nga lang volume knob. Naka-single zone climate control para sa 1.5M na price. Medyo tinipid sa climate control. Pero kung sanay ka naman sa fixed temperature, okay na din naman to. At yung bagong additional feature, DVR, naka-record yung buong surrounding kahit naka-off yung engine. Magdedepende pa rin sa storage yung length ng recording. May storage pa rin dito sa center dash. Dalawang storage compartment. Decent size, wala lang siyang damper device. Equipped na rin siya ng wireless charger. Pero dito, meron siyang switch. Hindi ko lang sure kung para sa on and off siya ng wireless charger. Yung dashboard, hard plastic yung material. Pagdating sa visibility, okay naman, same sa previous model. Mataas yung ride height kaya maganda yung view. Manipis lang din yung A-pillar kaya less blind spot. Boxy yung shape ng side mirror kaya mas malaki yung field of view. Nakaset na tong upuan sa driving position ko. Check natin sa rear seats. Mag-start tayo sa door panel. Same sa front doors, hard plastic. Pati yung sidings, hard plastic. Naka-cloth armrest at yung power window control na hindi automatic. For reference lang, yung height ko 5'7". Nakaset na yung driver seat sa driving position ko. Ganito yung legroom sa D-Max. Maluwag siya para sa akin. Same pa rin sa previous model. Kahit yung foot space maluwag, makakapag-stretch ka. May rear AC vent with USB Type-C port. Gusto ko yung part na to ng D-Max. Truck bed extender. Walang ganito sa ibang pickup. Karamihan fashion bar. Maporma na, functional pa. Kung hindi ako nagkakamali, metal siya. Yung tailgate, wala pa rin siyang tailgate assist. Kaya expect nyo na lang na mabigat siya. Lalo na yung pagsara, kailangan talaga ng effort. May reverse camera at keyhole yung tailgate. Maganda to kasi pwede mong ilock. May reverse parking sensor na rin. Bago yung design ng taillight, sa opinion ko lang, parang busy siyang tignan. Mas prefer ko yung taillight design ng previous model. Yung spare tire, steel rims. Hindi ko na na-check yung previous model kung steel rims ba or stock rims. Pagdating sa engine, same pa rin na 3-liter turbo diesel engine. Hindi ko matetest yung engine performance kasi wala silang available unit for test drive. Mag-update na lang ako kung sakaling matest drive ko siya. Pagdating sa design, iba-iba pa rin yung preference natin. Kung ako yung tatanungin, mas maporma to compare sa Hilux G. Negative lang sa akin yung headlight at hindi siya naka-push start stop button. The rest, okay na lahat. Pa-like na lang and subscribe. Paalam!